Mr. Enriquez, do you swear that your counter affidavit contains the truth and nothing but the truth? Yes, sir. Do you understand the contents of your counter affidavit? Yes, sir. So, nandito po si Nicolas Torre, mga pre, ano, nagkita po sila. Ayan, ito po, yan, ayan po, nandito po, harap-harapan po sila dyan, mga pre, no, ang kanilang pagkikita. So, ito po yung bibigyan natin ngayon ng reaksyon, mga pre. Kalmado si Dado dito, bakit nawala yung angas? Diba? Nawala po yung angas ni Dado dito. Ayan, pa-smile-smile na lang, Anyari, Dado? Kala ko ba maangas ka? Diba? So, ito po, bigyan natin ito ng reaksyon. At syempre, panoorin pa po natin yung isang video po na ito. Itong patungkol kay Bato de la Rosa, panoorin po natin ito. Masasabi ko lang, Jess, parang hindi nyo kilala si Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, matagal na siya presidente. Ngayon, hindi na siya presidente. Hanggang ngayon ba, yung mga biro niya ganun, big deal pa rin sa inyo? Biro na patungkol doon sa pagpatay sa 15 senador, mga pre, at tapos papasabugan di umano. Okay. Kaya hata namang biro, sino maggagong... Paano mo patayin yung 15 na senador kung hindi ka nagbibiro? At kung gusto niyang patayin, bakit niya i-anunsyo sa live TV? Yun na nga Diba? Yun na nga. Merong isang teacher na nagbiro kay Digong noon. Magbabayad daw ng milyon-milyon para mapatumba lang si Digong. Pero sinampahan nyo ng kaso, diba? Patong-patong na kaso. Pero sabi nung teacher, biro lang, pero tinuluyan nyo. Tapos ngayon, yun yung depensa mo ba to? Biro lang din. Diba? Biro lang, parang hindi na kayo nasanay kay Digong. Noon, sa panahon niya pwede. Ngayon, hindi na, bagong Pilipinas na. At saka hindi pwedeng gawin biro yung mga ganyan. Parang winawalang hiya nyo yung batas Diba? Ginagago nyo yung batas. Diba? So anyway, mga pre, ito ngayon, bigyan po natin ito ng reaksyon, no? Itong video na ito, at yung syempre yung kay Dado, mga pre. Syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, kung bago ka pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa mga uploads natin. Syempre, may Facebook po tayo, Ballpoint Man 2.0, at meron din Team Birador. Okay, meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. Okay. Okay, mga pre, simulan po natin dito, no? Simulan po natin dito kay Dado, no? Pagharap nila ni Sir Nicolas Torre. Panoorin po natin yung video. Have you read the same, sir? Have you read the contents of your content of it? Yes. Complete affidavit? Do you swear that the contents of the complete affidavit is true based on your personal knowledge? Yes, sir. Sir, do you understand that any untruthfulness in the complete affidavit may result to the filing of charges for perjury? Yes, sir. Yes, sir. That's it. Ang nag-video po niyan si Dado. Nag-video po siya doon. Pero kung mapapansin mo, wala po siyang angas diyan. 'Di ba? Natameme po si Dado. 'Di ba? Parang alam mo yung basang sisiw. Parang may yung asong takot na hindi makatahol. Yan po si Dado, tingnan nyo. Ano nangyari? File the counter affidavit filed by respondent, Mr. Clemente G. Enrique. Nakasign na po. Apa. Ano ito? Ito. Tapos, mapapansin nyo, yung kanyang camera, panakaw pa siguro yung video Hindi may tutok ng maayos Pasimpleng video kung maangas kayo, ganun mo, ayusin mo yung pagbibideo mo. Diba? Ba't pasimple yung video mo, Dado? Ito matatakot. Panindigan mong lalaki ka. Yan, tama. Ito. Pwede dito. Wala sa ayos yung pag-video Halatang panakaw yung video Ano ba? Nagbubulungan pa sila Pag nagla-live, ang lakas ng boses.
Nung nag-meet na sila, nagkita na sila, nagbubulungan na lang. Kabulungan ni Dado yung kasama niya. Nangyari. Dapat dyan palang, inangasan mo na. Prosek, gusto rin ng video. Okay ba? Sige, sir. Kanina pa kayo nagbibideo eh. Tapos ngayon ka lang magpapaalam. Souvenir niya. Sige, sir. Sana, please. Please, sir, ahead and pro. Manumpa, Dado. Mr. Enriquez, do you swear? Sa live niya, maangas. Pero dito sa video na ito, parang basang sisiw. Pa-smile-smile lang. Yung, alam mo yung hilaw yung tawa niya, parang napahiya. Diba? That your counter affidavit contains the truth and nothing but the truth. Yes, sir. Do you understand the contents of your counter affidavit? Yes, sir. Do you swear that you executed this counter affidavit voluntarily and you are not coerced? No, sir. Yes, voluntarily. Okay. Do you understand under oath that any untruthfulness in the counter affidavit makes you liable for charges of perjury? Yes, sir. Okay, thank you, sir. Alam mo yan, Dado, yung kayabangan mo eh. Para kang kumuha ng bato na ipinukpok mo sa ulo mo. Diba? So, yun lang yung video natin. Nakita naman, yung video ni Dado, no, na nakita nyo naman na naging maamo. Biglang umamo. Nung nakaharap yung kanilang inangas-angasan. Diba? So, yun lang. Pinasilip ko lang sa inyo kung gaano katapang si Dado dito. Ngayon, mga pre, proceed na po tayo dito sa ating topic ngayon. Itong kay Bato de la Rosa. Ito po. Panoorin po natin ito. Marcos Jr. ng kampanya sa Davao del Norte na alam nating baluarte po ng mga Duterte. Sir, medyo may parinig lang ulit si Pangulo about sa sinabi ni ex-PRRD na yung biro po niya na pumatay na lang ng 15 senators para yung way sa PDP Laban candidates. Sinasabi Sir ni Marcos ulit sa kanyang speech na parang lumalabas sa wala na siguro silang pag-asa kaya magpatay na lang lagi yung may isip nilang solusyon sa mga problema. Sir, any thoughts, any comments about that? Particular yung Masasabi ko lang, Jess, parang hindi nyo kilala si Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, matagal na siya presidente. Ngayon, hindi na siya presidente. Hanggang ngayon ba, yung mga biro niya ganun, big deal pa rin sa inyo? Kaya hata namang biro, sino maggagong, paano mo patayin yung 15 na senador kung hindi ka nagbibiro? Oh, yun yung sabi ni Bato de la Rosa. Biro lang daw yung sinabi ni Digong. Paano mo daw papatayin yung 15 na senador, mga senador, kung hindi ka nagbibiro? Yun yung sabi ni Bato de la Rosa. Yun yung depensa nila, biro lang daw yun. Ngayon, may ipapakita akong video sa inyo. Biro pala. Panoorin po natin ito. Arestado ang isang public school teacher dahil sa pag-aalok online ng 50 million pesos para ipapatay si Pangulong Duterte. Todo sorry ang suspect, pero ayon po sa Department of Justice, may pananagutan pa rin siya sa batas. Oh, ano yun? Nagbiro lang din yung teacher. Saan siya kukuha ng 50 million? Mag-aalok ng 50 million sa online, sa mismong Facebook pa sinabi. Oh, nag-aalok siya. Biro lang yan, pero tingnan nyo. Pag wala kang power, dinadampot ka na lang bigla. Yun, biro lang yan, ha? Nagbibiro lang yung teacher. Pero sineryoso ni Digong. Pinadampot. Diba? Kumustahin kaya natin yung teacher na to? Nasaan na kaya to ngayon? Baka sabihin nyo, nanlaban. Yan, ha? Pinadampot. Nagbiro lang. O, anong sa inyo dito ba to? Di ba tinuluyan nyo? Pinadampot nyo? Oh, yung sinasabi ni Digong na magpapapatay ng 15 senador. O di may pananagutan din siya sa Department of Justice, di ba? Same lang dito. Same lang dito. Diba? Same lang din sa sinabi ni Sara Duterte. Pare-pareho lang yan. Oh, tuloy natin yung balita. Nakatutok si John Consulta. Hindi ko po intention. Hindi ko po intention.
Sa loob pa lang ng sasakyan ng NBI, lubos na ang pagsisisi ng 25 taong gulang na public school teacher matapos siyang maaresto sa Zambales ng mga tauhan ng NBI Pangasinan. Gamit ang isang poster account. Nag-post kasi siya, I will give 50 million reward kung sino makakapatay kay Duterte. Tingnan mo yan. Tingnan mo. Diba? Sineryoso nyo? Hindi nyo pinatawad. Tuloy-tuloy natin. Teacher siya. Saan siya kukuha ng 50 million kung hindi... Saan siya kukuha ng 50 million kung hindi yan joke? Oh. Post siya sa Twitter noong May 5 ng kanyang alok na 50 million pesos sa sino mo makakapatay kay Pangulong Duterte. Yung 50 million na ibibigay mo, nasaan na? Wala akong 50 million. Ang unang chinek ko, yung Twitter account niya, and we found it deactivated already. So ang ginawa ko, chinek ko yung mga Facebook accounts ng mga nag-reply sa kanya hanggang sa nakarating ako ng Zambales para makuha siya. Pagdating sa NBI, todo hingi ng dispensa ang guro na lumuhod pa sa pagmamakaawa para sa pagkapatawad ng presidente. Kung mapapansin niyo po, I will give a reward, 50 million reward. Yan din po yung sinabi ni Duterte nung 50 million reward sa may virus, vaccine virus. Kaya pinalitan ko lang po. Ginawa ko po yun para magpapansin lang. Pero nagsisisip na po ako. Sobrang mali po. Tingnan no? Pinagdusahan niya yung kaniyang joke. Diba? Pinagdusahan niya yung joke niya. Pero yung joke ni Digong, okay lang. Ganun lang. Sobrang mali po yung ginawa ko. Conviction niya. Okay na conviction niya. Humingi ako ng tawad. Ito yung pagluhod niya. Panoorin natin, oh. Problema na kinaharap lahat. Nagdagdag pa ako. Ito po ay aking pinagtititian. Yun lang. And then, ito, tuloy natin dito. Sa ating Pangulo. Okay. Okay nyo na ba? Huwag niyo pong tutularan ang pag-post. Ang mga irresponsableng. Sir, yung 50 million po, wala po kami ganung pera po. Di kahit 20 mil po, 10 lalo, nagtitindrang po ako ng chinilas po talaga. Presidente. Ang naman po yung nagawa ng kasalanan ng anak ko, patawaran niyo po. Ang magbigay ka ng reward na 50 million ay napakaseryosong krimen. At ito ay nasa mandato ng NBI na proteksyonan lahat ng opisyal, lalo na ang presidente ng Republika natin. Sinubukan sirain ng suspect ang kanyang cellphone pero nakuha pa rin ito ng NBI. Kasalukuyan siya nakadetain sa NBI Detention Center. Naharap siya sa kasong inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act. Lalo na siya, gobyerno siya, tumatanggap siya ng sweldo, katatanggap nga lang ng bonus. I'm sending the warning again. Lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Huwag na tayo magpadagdag sa problema. Huwag na tayo magpadagdag sa pasanin ng ating kapwa Pilipino. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, hindi sapat ang paghingi ng tawad para maalis ang magiging pananagutan ng suspect sa batas. Sabi naman ng palasyo, Mabibigyan naman po siya ng pagkakataon na patunayan kung na hindi siya nagkasala sa ating hukuman sa takdang panahon. Ano yon? Diba? Napusasan? Kasi nag-joke lang siya. Na ipapapatay si Digong, magbibigay ng reward, 50 million. Pero napusasan siya. Pero yung joke ni Digong, okay lang. Sanay naman na kayo eh. Sanay na kayo eh. Okay lang. Ganun ba yun ba to? Yun ba yung gusto mong i-accept ng isipan ng mga Pilipino? Mind conditioning? Hindi. Masanay na kayo dyan, kay Digong. Presidente na yan eh. Tagal niya naging presidente. Ngayon hindi na. Hindi pa kayo nasanay dyan. Alam mo ba to? Tigilan mo na yan. Tapos na yung panahon nyo na puro ginawa nyong joke yung bansa eh. Ginawa nyong katatawanan yung bansang ito, Pilipinas. Tapos ngayon, bagong Pilipinas, gagawin nyo pa rin joke. Ba? Diba? Ang kakapal na mukha. Tuloy natin. At kung gusto niyang patayin, bakit niya i-anunsyo sa live TV? Yung teacher, kung gusto niyang ipapatay yun,
Kung may pambayad siya, bakit niya i-announce niya sa mga social media accounts niya? Kung hindi joke yun. Kung talagang may pera siya na 50 million, bakit niya i-announce sa social media accounts niya, sa Twitter? Kung talagang totoo yun, di ba? Joke lang yun, kaya ina-announce niya. Pero, mali is mali, kaya nanagot pa rin. Sineryoso nyo eh. Balat sibuyas kayo eh. Diba kung talagang may intensyon siya patayin, biro lang yun, klaro, biro. Ikaw ngayon ba to? Pag may magbiro sa'yo sa pamilya mo, ganong klaseng pagbibiro, matutuwa ka ba? Tanong ko lang. Diba, hindi ka matutuwa, natural. Diba? Pamilya mo yan eh. Dapat ganun yung isipin mo. Paano kaya kung pamilya ko yung pagbiruan ng ganun? Siyempre, magagalit din ako. Yun. Huwag niyo paniwalaan yung biro. Biro, yun, klaro. But sir, what are your thoughts sa si Pangulo? Katulad ni Digong noon, sabi niya, tatakbo akong presidente ng Pilipinas. Then sigawan mga tao, yes. Then nagsabi ulit si Digong, hindi ako magtakbo ng presidente ng Pilipinas kay wala man akong pera. Biro lang yun. Joke ko lang yun. Nag-joke siya. And then malaman natin, tumakbo pala ng pagka-presidente. Nanalo. So, itong biro ni Digong ngayon, napapatay ng 15 senador, delikado to. Posibleng matuloy to. Kasi, yung biro ni Digong, ay tinutuloy niya. Diba? Yung joke ni Digong, nangyayari. Yan po ang isipin nyo, mga kapwa ko Pilipino, ha? Ulo tuwing may mga speech siya, may mga ganun nga po yun. Una nyo nang na-address, sir. Ngayon, sir, kahapon lang, may ganun ulit na medyo pasari. Gusto lang niya magpapatawa at nabubuisit na yung Pilipino. Nabubuisit na daw tayo? Totoo. Tama si Bato de la Rosa. Nabubuisit na yung mga Pilipino sa mga Duterte. Nabubuisit na yung mga Pilipino sa itong si Bato, lalo na si Bato. Digong, Sara Duterte, buisit na yung mga Pilipino. Mga DDS lang naman natutuwa sa kanila eh. Diba? Klaro. Alam mo naman pag mga DDS, kahit mali yung ginagawa, tinatangkilik nila. Ang tawag sa kanila, mga bobo. Gusto niya patawahin yung Pilipino. Buisit na sa buhay ang Pilipino, kaya gusto niya kayong mananonood sa akin, buisit na daw po kayo sa buhay. Kanino po kayo nabubuisit? Paki-comment nga. Kung umabot kayo dito sa video na to. Paki-comment nga kanino kayo nabuisit. Patawanin sa mga ganong klaseng biro. Sa amin ang biro na yan, nagpapatawa lang yan. Kasi kung totoo bang gustong pumatay ng, sino bang gagong makapatay ng 15 na senador? Paano mo gawin yan? At kung gusto mong pumatay, bakit mo i-announce dyan sa live TV na patayin? Nagpapatawa ang tao. Nagpapatawa yan. Alam niyo yan. Parang hindi nyo kilala yung tao. Sir, last na may party, sinimulan na nga po ng alyansa yung kanilang Visayas and Mindanao. Like, sir, kayo bilang isang Mindanaoan sa ngayon ba, sir, kampante pa rin kayo na solito pa rin ang boto ng Mindanao para sa PDP laban? Antayin na lang natin yung eleksyon kasi kami naman ay kung matalo, wala problema. Basta we are offering our services to the people. Kung manalo, maraming salamat. Hindi ka mananalo ba to? Hindi na. Wala natauhan na yung mga Pilipino. Taong bayan natauhan na. Pag sinabing taong bayan, tayo po yun ha. Kasi nagkakaisa yung Pinklawan, Dilawan, Pula. Pag sinabing DDS, sila lang yun. Ilan lang yung DDS? Ikumpara mo sa taong bayan. Marami po ang taong bayan kumpara sa DDS. Diba? Yung DDS, wala pang, wala pang 50k yata yan. Diba? Pag sinabing taong bayan, tayo po yun. Sa amin, we are not
We are not di nga. capitalizing on sabihin natin malakas kami dyan, kaya namin yan. No. Nothing is... Buti alam mo. Buti marunong ka ng mahiya ngayon. Kasi hindi naman talaga kayo malakas. Ramdam mo na ba to ano? Nararamdaman mo na ang pagbagsak ninyo. Hindi po ang mga Pilipino, hindi po yung sasabihin nyo sinisiraan kayo, hindi. Kayo mismo ang nagpabagsak sa sarili nyo. Dahil kahit ngayon, binigyan ka na ng pangalawang buhay ba to, wala ka pa rin pagsisisi. Diba? Tinutuloy mo pa rin yung kung anong ugali mo dati. Wala kang pagsisisi. Second chance na yun na makababa ka sa helicopter. Tapos paglipad ng helicopter, bumagsak. Dapat may isip mo na, teka lang, parang may misyon ako sa buhay ko na binigay ni Kibuloy. Sorry. Hindi si Kibuloy, binigay ng ating Panginoon. Kailangan magbago na ako. Itong mga kaibigan ko na mga demonyo, kailangan layuan ko na to. Kailangan sabihin ko sa buong mundo kung ano yung katotohanan, 'di ba? Pero hindi mo ginagawa. Sure until May 12 elections. So hintayin na lang natin. Hindi muna tayo magyayabang ng ganun. Tsaka na magyabang pero bato, parang ninervyos ka na ngayon. Kasi tagilid ka talaga eh. 'Di ba? Tagilid ka talaga bato. Hindi ka talaga makakapasok sa Senado. Last mo na 'yan. Okay na 'yan na pinatikim ka ng pagiging senador. Okay na siguro 'yun. At least ngayong kilala ka na namin. Diba? So yun lang po yung ating video. Depensa nila, joke lang. Pero yung teacher noon na nag-joke lang din naman, tinuluyan po nila. So kayo na pong bahalang tumimbang. Basta pagdating ng eleksyon, maging matalino po tayo. PDP laban, straight po natin, ibagsak po natin sa iniduro. Okay? Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. So ayun mga pre, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Syempre, meron rin po tayong Timberador. At may TikTok po tayo, Ballpoint Man 2.0 mga pre. Ayan Syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. So ayan, maraming salamat po sa lahat Huwag kalimutang mag-like na kayo dyan. Pero pag DDS ka, huwag ka nang mag-subscribe, huwag na mag-like. Diba? Mabuisit ka na lang dyan. So ayan mga pre, kita-kits po ulit tayo mamaya sa susunod na video.